Okay, we are on live. Okay, magandang okay. Okay. Okay, thank you very much. Opo, ang bilis po. Thank you very much po sa nakaantabay. Opo, ang inyo pong Kuya Ed ay nagbabalik muli. Opo. On the first time, no, ay masaya po ko no, na magkita-kita naman po tayo dito. Okay, opo. At shout out po sa mga DDS worldwide. Shout out din po sa atin pong mga OFW. Shout out po sa atin pong mga kapatid na bumubuo ng Guardians Philippines. Bumubuo po ng the Fraternal Orders of the Philippine Eagles, the Carancho, no? Binabati ko rin po ang Industrial City of the South Eagle Club under po ng NMR2, no? Iligan City. Nakikiramay po sa pamilyang Salibay, kay Kuya Dato Kumpad, no? Attorney Manny Salibay, at kay Kuya Junbro Salibay. Opo. Nakikiramay po kami, no? Kay Bro Mateo, opo, Salibay din po. Okay po. At nakikiramay, bumabati po sa kapatiran ng Carancho, no? General Santos City Chapter, no? Under kay Bro Jun, okay? At bumabati po sa kapatiran ng ating pong mga kapatid na Islam or Muslim. Assalamualaikum po sa inyo. No, pagpalain po nawa kayo at ang katahimikan, ang pag-ibig po ay sumapuso po ng bawat isa sa atin sa ilalim po ng ngalan ni Allah. Pagpalain din po tayo ni Yahuwah na atin pong Panginoong tunay. Ang Kuya Ed po ay isa po sa mga Yahuwah Believers Philippines. Out there, yung mga kapatid po namin na miyembro po ng Yahuwah Believers ay bumabati po ang inyo pong kapatid na Kuya Ed, no? At inuumpisahan ko po ang ating pong programa, no, bilang pabalat bungang impormasyon, no, para po sa ating Pangulo. Shout out din po sa mga loyalista na hanggang ngayon po ay hindi pa rin nila alam kung ano ang kanilang katauhan, no? Shout out din po sa mga trolls na kung ano po ang kanilang mga ginagawa, especially shout out Resty 823 na sa kanya po ay buhay na buhay ang isang adik at wala namang proyektong or project na Pangulo, kundi crowd control project. Okay po? At kayo po ay hindi ko po pinagbabawalan sa kabilang panig, loyalista man kayo, pingkalawan man kayo, dilawan man kayo, no, komunista man kayo, trolls man kayo, wala. Pinagbaya. Dahil that is your right. Thank you po, ma'am. Thank you po sa flower po na ibinigay nyo, Emmy. Ma'am Emmy, thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Meron lang po akong kataga na gustong sabihin sa inyo before anything else, no? Ang kataga po ni Thomas Jefferson. Apo, mahilig po kasi ako magbabasa, no? Ng mga materials, okay? Ito po yung napakaganda, no? At binabati ko po ang dahan-dahan po ito, pero slowly but surely. Ang National Anti-Crime and Corrupt Group International Incorporated. Again, National Anti-Crime and Corrupt Group Incorporated. Sa pamumuno po ni R.S.P. Tamaraw, isa rin po siyang retired o formerly military under the Philippine Marine Corps, no? And then bilang kanila pong VPA or Vice President for Administration,
Binabati ko rin po yung aming National Secretary, si Ma'am Marcel, no? Tama po ba? Kasi kanya-kanya po kami table of content. Ito yung gusto ko dito, yung pagkakaroon ng kanyang table of content, materials in connection. Okay po. Sa lahat po na nakadayo, sa lahat po na akin po mga follower na ngayon ay andito po ang Kuya Ed. Opo, andito po ang Kuya Ed. Shout out din po kay Kuya Kiko Mori. Again po, shout out po ako para sa NACG. Opo, inuulit ko po ay ito po ay very effective at in a precaution po, ito po ay legally. Ito po ay meron na pong SEC number, no? As their Vice President for Administration, ako po ay taus-puso pong nag-iimbita sa inyo to join the National Anti-Crime and Corrupt Group Incorporated. Apparently, meron na po kami sa Angono, sa Rizal, sa Marikina, sa Quezon City, sa Manila, sa Las Piñas, and other town city, no? Very effective po ito kasi ito po ay isang parte ng under control ng local government, municipal, and national police as their main force multiplier. No, yung National Anti-Crime and Corrupt Group Incorporated. Opo. Sa pamumuno po ni RSP Tamaraw. Ito po ay amin pong kasama sa mission and vision. Isa po yung aming parable, no? Kawikaan na galing po sa isang butihin at sikat po talaga asper, no? Si Thomas Jefferson. Okay? At ito po ay kanya pong mensahe, no? Even the kingdoms will fall where corruptions invade your mind and soul. Again, even the kingdoms, di ba, will fall where corruption invade your mind and soul. Tulad po na nangyayari po ngayon, the king's kingdom is slowly and surely will fall because of the corruptions invade his mind and soul. Muli po ang Kuya Ed, no? Dito po tayo sa talakayan. Bigyan po natin, bigyan nyo pong, ipatuloy nyo po ang isang komento na galing po, tap lang po tayo sa ating screen para hindi po tayo malaglag, mga aking pong tagatangkilik, no? Opo, maraming salamat po sa inyong pagtap. Okay. Ito po ay isang concern. No. Nagiging viral po ito, viral po ito. Ito pong concern na to sa ating abutihing pangalawang Pangulo. No. Babasahin ko po. Okay. Ito po ay post Monday, December 7, 2025. No? By our beloved VP Sara Duterte. No, nakalagay po dito. Bribery para sa impeachment ni VP Sara. Inulit muli sa 26 national budget. Mariing iginiit ni VP Sara Duterte na muling inuulit umano'y panunuhol para sa impeachment kasabay na nalalapit na pagpasa ng 2026 national budget. Para po uminit ang usapin sa impeachment. Para hindi po makita ang again insertion sa budget ng 2026. Ang impeachment ay muling
isinasalang bilang bargaining chip bago ipasa ang national budget, 2026 national budget. Ito po ang malupit, bayan. Ito po ang malupit. Ginagawa po nilang propaganda at alibay. Again, giving you warning. When corruption invade your mind and soul, ito po ang nangyayari. Kaya binuklat ko po yung aking mga libro, naka-standby, binuklat ko na bigla na lang po nakita ko isang script note o preamble note by Thomas Jefferson. Even the kingdom will fall when corruption invade your mind and soul. Yan po ay hindi hula-hula natin o gawa-gawa natin. Yan po ay panatikong siste by the Thomas Jefferson. No? At ito po ay ikinasa sa siste, itong impeachment na to before the passing approval ng 2026 budget. So papainitin nilang impeachment, to kantao sa impeachment, sabay tira sa budget. Ang tanong po ng isang maralitang tao, bakit po sila ang magpapasa? Hindi naman po nila pera. Ting! Okay? May katuwiran, lalo na sa mga nagbabayad ng buwis. Dapat bang sila ang magpasa ng 2026 budget na inarrange at ininsert doon sa GAA? Na alam naman natin may kulay, politika, at sistemang korupsyon? Dapat ba na sila ang magpasa? Wala bang batas ang sisigon o mangunguna tungkol sa karapatan ng taong bayang mag-decide? Ibig sabihin, wala pong karapatan ang taong bayan mag-decide. Wala pong laya ang taong bayan mag-decide. Wala rin pong laya ang taong bayan mamili na samantalang sila po ang nagbabayad ng buwis, hindi po ang mga korap na elected na nasa Kongreso or nasa Senado. Isa po itong tanong ng isa pong nagtitinda sa talipapa po, na sa kanya po ay daing o pinikas-pikas sa daing, but plastic. Opo. Natanong niya lang po, "Sir, di ba kayo po ang Kuya FTV?" Sabi ko, "Yes po, ano po bang sa atin?" Makakako, ito yung aking mga matatalik na baser. Oh. Sabi niya, "Hindi po. Madalas ko po naririnig sa'yo sa Facebook at saka sa YouTube mo, yung insertion, yung pagsisingit ng pera na hindi naman naka-allocated sa tamang programa." Sabi ko, "Check po, bakit po? May batas po ba na sila ang dapat mag-aproba? Di po ba yan ay pera at buwis ng taong bayan? Bakit sila pong mag-a-approve? Kung yan po ang buwis ng taong bayan, dapat ang taong bayan ang may obligasyon at karapatan na magpasa. Hindi po kung sino mang Kontsyo Pilato ng Malacanang, ng Senado at ng Kongreso. Dahil sabi niya sa akin, dahil walang batas. Dahil hindi ginawa ng batas. Tapos sasabihin natin na ang batas ay poproteksyonan ang taong bayan. Saan poproteksyonan ang taong bayan kung ang kaharap mo ay katulad nila Boying Rimulya at ni Tulfo bend the law? Di po ba bayan?
Ito ay mga hakbang at taktika para makover, para malihis ang atensyon ng taong bayan, mapunta na naman sa lintik na walang katapusang impeachment sa pusang alaw na yan, samantalang may sagot na ang COA. Hindi nila nirirespeto na mismo departamento at pinagbabayaran ng buwis o pinaglalagakan ng pera ng programa ang COA. Kung hindi pala nila titignan at igagalang ang batas na to na nakapaloob sa COA, bakit nila ginawa o bakit pa ipagpapatuloy ang pagkalinga? Mano pa, dapat dito ay tanggalin na, i-disarm na. Ang mga departamentong ineffective ay tanggalin na. Tulad ng Philippine National Police. Ineffective. Dahil ang pinoproteksyonan niya ay si Jumbik. Wala na po. Kahit ano po, hindi ko lang alam kung matigas ang mukha ninyo o talaga may pinoproteksyonan kayong mga sindikato at organisasyon yung internal. Dahil hindi kayo nahihiya. Katulad po nitong AFP natin, si Browners, sayang ang kondo. Kapag bumigay siya, patay ang kondo. Dahil ngayon lang siya may kapangyarihan bantayan ang pundasyon ng kanyang pondo. Dahil pag hindi na siya ang chief ng sandatahan, tapos ubos ang pondo mo. Dahil uumitin yan ng gobyerno para ibenta, para ang 15 billion na ghost project ng AFP ay maibalik sa taong bayan. Dahan-dahan po kayong magbabalik sa taong bayan. Marami po salamat, Ma'am Diwa. Salamat po. Thank you po sa gift ninyo. Kaya pagtulong-tulungan po ninyo, Ma'am Diwa, salamat po. Thank you po ulit, Ma'am. Ma'am, thank you po. Marami po salamat. Thank you po. Pagtulong, thank you po sa inyong gift na flower, sir. Thank you. Ano ba? Yes, diba? Ano? Pasensya na po. Yes, ko. Pasensya na, sir. Hindi ko alam kung sir o boy. Pasensya. Salamat po. Ipagpatuloy nyo, pagtulong-tulungan nyo si BP Sara. Puta, warak-warakin ninyo. Walang hiyain ninyo. Wala pong problema. Ang problema lang kapag yan ay nakaupo. At kung mamatay si Duterte sa Hague, sa inyong mga ginawa, mahirap pong magsalita, sasabihin na naman ng mga baser ko. Ayan na naman, nagdinaktak na naman si... ay, sayang ang bayad. Welcome to the Philippines. The time is coming. Kasi hindi po titigil. Hindi po titigil ang attorney, ang Jesus Christ, ang Kingdom of Jesus Christ, ang INC. Hindi po sila titigil, Mr. Guzman. Hindi ka nagdahan-dahan. Dahil sa ginawa mo, tumatanggap ka kasi, kaya gusto mo, di ba? Ano sabi ng kapatid na Robin Padilla? Assalamualaikum. Sana nasa mabuti kayong katayuan, kalagayan. Mag-iingat po kayo. Baka bigla po kayong madapa dyan. Kung marunong ka sa mga tao, Robin Padilla, nanggaling ng kulungan yan. Ikaw makukulong pa lang. Pero ganun pa man, you are a man of useless. Dahil bayaran kayo. You are trolls. Hindi po kayo katulad namin. Kami walang bayad. Atakihin nyo kami, warakin yung pagkatao namin. Okay lang. Amunin mo ko? Okay. Walang problema. Pero dahil sa katarantaduhan nyo, naghahamon kayo sa amin dahil bayad kayo. Okay. 5 million to 10 million. Katulad ni Mr. Chair. Magdadalawang buwan na. 5 million to 10 million. At dito po sa amin sa Mindanao, gagawin natin ang draw. Magsama ka pa ng mga puppet mo. Idalangin nyo lang na makauwi kayo. Na one piece. Okay?
Ganun pa man po, ay ito po ay isang sinasabi nga in preparation para sa saswela or maniobra. Na-detect po ng aming Pangulong Sara Duterte ang gagawin at ang senaryo. Diba? Ang senaryo. I-impeach siya sa wala namang kabuluhang impeach just in the purpose of covering. Ano pong i-cover? Yung pag-final grant ng 2026 GAA. Kaya nga po nagko-conflict yung ang tanong po ng isang nagtitinda ng daing, no? Or ano ba yung daing, ma? Bulad. Yung pinikas ba, yung biniyak. Malalaki, mga isdang bato. Simple lang po siya pero natauhan po ko. 'Di ba? Sabi niya, sir. Pero sino ba ang tunay na may kapangyarihan? Kung yan po ay nanggaling sa buwis ng bayan. Hindi po ako nakasagot, bayan. Hindi po ako nakasagot. Hindi po ako nakasagot. Sino ba ang tunay na may kapangyarihan? Ang Malacanang, ang Senado o ang Kongreso sa buwis ng taong bayan? Kaya po malaki po ang korupsyon sa atin. Yung katanungan po ng maliit na mamamayan, maliit lang, mababang uri lang ng mamamayan, nagtitinda lang eh. Simple. Walang business, walang corporation, hindi katulad ni ang Ramon Ang. Di ba? Ito, nagtitinda lang siya ng bulad na pinikas. 3 piraso, 100. Sino po ba ang may tamang kapangyarihan na dapat sumang-ayon at pumirma sa budget ng 2026? Dapat ano lang kayo, presidente lang kayo. Huwag kayong mangingialam pagtungkol na sa budget. Dapat ganyan ang saligang batas. Dapat ganyan ang inaaprubahan ng saligang batas. Hindi po yung batas ng mga buwaya at buitre. Presidential son, magkano ang budget? The fourth barrel king? Paano ang budget? Pag napunta na sa inyo na? Bulsa nyo na? Paano ang taong bayan na nagbabayad ng buwis? Yearly. Ngayon, kailangan magbayad ng buwis maaga. Kung hindi magbayad ng buwis at tigilan ng OFW na siyang bumubuhay ngayon sa ating pamahalaan, ang pagre-remit ng remittances ng OFW, paano na ang ating gobyerno? Mangangako ka na naman again on the second part. Thank you po, Ma'am Mirna. Thank you po. Mangangako na naman tayo na ibabalik na naman natin ang 60 billion for the second time. Not one, but twice. Ganun ba yun? Na ang katotohanan, ikaw mismo, sa bibig mo galing, na hindi mo aaprubahan yung assistant mismo para sa PhilHealth. Thank you po, Ma'am Jing 75. Pero naka mo, kinuha mo. Ganun naman din pala, hindi niya din pala naman aaprubahan o hindi mo susuportahan. Ang financing support ng gobyerno papunta sa PhilHealth. Bakit nyo kinuha ang 89.9 billion? Putang inang katangahan nito, gago. Parang, ano ba ito? Ako, nag-aral din ako kahit papaano. Pero parang ang hirap tanggapin ng mga palusot ninyo. Sabi nga na FL, Ferdinand Leo Marcos, sabi niya, puta, parang mahirap ko na itong ipaglaban. Sino ang fourth barrel king? The presidential son? The presidential kasing? Ano na kayo? Bakit? Yan ang mahirap eh. Hindi nyo kilala ang taong bayan. Pero kayo kilala kayo ng taong bayan.
Sa totoo lang ba yan? Pero masakit po. Dito Tinan nyo, natatakot ngayon, ito, makinig ka, Mr. Marcos. Ang taong bayan ay natatakot magbayad ng buwis. Dahil nawawala ang buwis at hindi maipaliwanag ng iyong administrasyon. Tirahin na naman ako nitong mga trolls mo. Ayun, si Kuya Ed, ganyan, butang na ganyan. At tira ganito. Kala mo nagmamagaling. Okay, sige. Ganun pala ang tira niyo sa akin eh. Nagmamagaling si Kuya Ed eh. Si Kuya Ed TV nagmamagaling. Pasensya na kayo. Kasi mababa lang ang pinag-aralan ni Kuya Ed. Ganito lang ang inabot sa serbisyo ni Kuya Ed. Kayo po ay ang gagaling nyo na. Kaya kasi binabayaran po kayo ng administrasyon na to bilang trolls. Ito lamang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 1. Para malaman po natin kung sino ang magaling sa atin. No? Sa mga trolls at loyalista. Pati na rin yung pingkalawan. Kasi binubundol nyo yung loyalista eh. Kunyari pa kayo, nagtutulong kayo ng pingkalawan at saka ng dilawan. Nag-uusap kayo, di ba? Recto, di ba? Jokno, di ba? Bamakino, nag-uusap kayo. Hayaan nyo, sige, butang na para mag-away-away ang mga DDS at saka loyalista. Tama yan kasi nagbabayad sila na troll. Safe na kayo. Buwing! Yun ang akala ninyo. Ang tanong para sa inyo, nasaan na ang 129 billion amounting of 25.5 Philippine Gold Reserve? Nasaan na ang perang yan? Kahit 5 piso na lang. Saan napunta? Hindi. Kung hindi nyo kaya 5 piso, piso na lang. Kung hindi nyo na kaya ang piso, di 75, 50, 25 cents. May paliwanag nyo lang kung saan. Saan napunta? Tapos kung tirahin nyo kami, lalo ako, tirahin nyo ako, putang na, di inulan kayo ng mura. Mula ulo hanggang paa. Umpisa pa lang sa akin, mura. Pangalawang sentence, mura. Pangatlong sentence, mura. Pag-abot sa kalagitnaan ng sentence, tatanungin kita kung nasaan napunta ang 29. Lagi naman 29 eh. Di Marley Kapan, 500 billion. Lagi naman yan eh. Di, balikan natin. Di ba? Floodway control, 500 billion. 500 ba? 800 billion. Kasi lagi nilang ganyan. Di, palagay natin. Ghost Project, nasaan? 500 billion? Hindi, lagi na lang yung ganyan. Sige, tambakan kita. 62.5 billion sa GSIS. 62.5 billion sa SSS. Lahat pong yan ay hindi ipinagpaalam na kukunin pala nila ang 62.5 GSIS saka SS without the member knowledge and information. Without the member knowledge and information. Yun po ang mahirap sa atin. Plus, 117 billion sa PDIC. Philippine Deposit Insurance Corporation. Kaya ngayon, nakatatakot na ngayon ang magdeposito. May tax. Ang mag-withdraw. May tax. Ma'am, thank you po, Ma'am Diwa. Salamat po. Thank you po, Ma'am. Property tax. Property tax. Realty tax. Marcos, mahiya naman kayo. 238 billion ba yan? O 238 million or billion? Million man yan or billion man yan. Mahiya kayo. May magbayad kayo ng real tax. Sa Sandigan Bayan, meron kayong 7 kaso. Puro pagnanakaw. Ano ba yan? Tapos babanatan nyo kami ng seriously. With the knowledge of lahat po ng aking follower. Sino po ang nakaabot dito noong taon 1998? Si Madam Imelda Marcos po ay pumunta sa Kongreso or sa Senado asking with the favor and help by the Congress and by the Senate to help to disseminate the wealth for humanity. Yeah! Atay! Galing, Galing.
the wealth for humanity. Yes, subject to implement the will of humanity. Kasi ang taong bayan daw, ang siyang beneficiary nito. Kaya maraming buwang na loyalista tungkol sa wealth for humanity. Marami, nandyan na, ang katakot-takot yung mga nahuli ng mga scammer tungkol sa wealth for humanity. And after the decade, tinawanan po sila doon. Anong sagot nila? Ginagawa nyo pang propaganda ang wealth for humanity. Ma'am, thank you po. Thank you po. Marami po salamat. Ginagawa nyo pang propaganda ang wealth for humanity para mapokus at madilat ang mata o hindi malaglag ang inyong mga loyalista. Sa totoo lamang po, yan lamang po ang tunay na rason. Nagtataka kami. Talaga kita yung makipaglaban po ang kung tumayo makipaglaban ang makipaglaban po ang tawag nito ang mga loyalista hanggang may hininga. Kaya hindi ko po, ako, pasensya na po sa mga loyalista na akin pong napaliguan mula ulo hanggang paa sa mga komento na hindi ninyo alam kung ano ang ipinaglalaban ninyo at ano ang totoo sa ipinaglalaban ninyo. Pero kung yan po ang inyong pananalig, nire-respeto po ng Kuya Ed TV. Kung yan po ang inyong niyayakap at pinapaniwalaan, nire-respeto po kayo. Ang tanong, siya na po ang presidente. Di ba? Hey, something, how many? 5 billion ba yan? Sa Singapore? Ilang billion? Ang na-hold? Just to withdraw under the name of Emelding Marcosing? Ang tanong, ang mga na-involvang tao na to, mga scammer na pinahintulutan daw ni Melding, nasaan sila? Are they free or jail? No one know. Pero until now, the validations and the what we call the report, a subject for interrogations of this personality are enlarged. But the question now is, ito ba ay pinahintulutan ni Marcosing? Ang tanong ni Imelda, ang sagot ni Imelda, hindi po namin sila nakikilala. I have not given anyone authority to withdraw a billion amount of money. Loko ring ako. Bakit napunta doon? Bakit ang present signature prescribing in the letter are the same for your signature? Affiliated and stated doon sa entry. Ang problema lang, mga ganyang kalalaking pera, meron niyang boy's signature, meron niyang I signature, island signature, and meron niyang appropriate signature. Kaya po nagkaroon ng question, remark, hindi po natuloy yan, di ba? Babalikan po natin yung 1998. Balikan po natin para ma-enhance po kayo. Balikan natin ng request. I am humbly asking, requesting for this honorable Senate. Ma'am, thank you po. Thank you, ma'am. Salamat po. For giving and helping us with the last will testament of Ferdinand Marcos Sr. that the wealth for humanity and the people of the Philippines is the dependent of recipient of this will given their right because this money is for the people. Ang ganda na. Galing ang galing. National Anti-Crimes and Corrupt Group Incorporated. Ang galing, no?
Shout out RSP Tamaraw. Ang galing ano? And only Ferdinand Marcos is the authorized signatory. Nakalagay, / when Ferdinand Marcos will become the president. Okay? So, noong 1998 pa, humihingi ng tulong si Melding sa Senado at sa Kongreso na matulungan, na ma-release these kinds of wealth for humanity. Ang dulo. Kaya ayaw nila. When? Ayun ang tanong. When only the signatories of Ferdinand Bongbong Marcos will be the president of the Republic of the Philippines. Calling the attention. Shout out mga loyalista. Please do understand. Election of 2021. The unity. Kaya katakot-takot na halik, mano, kiss. Halik, mano, kiss. Naupod na. Naupod na yung kamay ni Duterte. In connection with this. Nakikita nyo, 1998. In connection with this, 1998. And then, yung incidenteng nangyari, plus, yung presidency ng UNITIM, diyan po ngayon. Ang tanong is ngayon, presidente na si Bongbong Marcoses. Nangyari na ang last will testament ng Senior Marcos. Lumutang ba ang salita ni Imelding Marcosing na this money, the beneficiary of this last will testament of wealth for humanity ni Ferdinand Marcos ay ang tao? Ang mamamayan? Is there anyone from the side of individual people, yung mga nasa street, yung mga nagtitinda, yung mga squatter, nakatanggap na ba? Alam mo nyo ba kung magkano ang tatanggapin ng individual Pilipino? Doon sa amount na yan? Will be breeded? Is 2,700,000. Kung maaprubahan ang tanong, the way it was is the only way to withdraw this kind of wealth for humanity if Ferdinand Marcos Bongbong Jr. is to become the president of our republic. And it was now. He is the president. Effective or non-effective? But well, there is two answers. Non-effective in the sure assurance of services. Ineffective for the services of the people. Ineffective to doubt and to fight corruption. But effective to done the magic tree of what we call corruption in terms of hybrid system and tactics. Very bright. Brighter. Ang tanong, meron bang announcement si Lola Melding na ang presidente po ngayon ay ang presidente na si Bongbong Marcos at ipatutupad na ang pagtanggap ng taong bayan kasi siya ang beneficiary. The people of the Republic of the Philippines is the priority beneficiary of this last will testament of Ferdinand Marcos Sr. They called it the wealth for humanity. If any one of us receive now the wealth of humanity after 3 years that Ferdinand Marcos seated the chair of being president of this republic, is there anyone receive? None of the above. Meron na palang wealth for humanity.
Bakit kinakanti mo pa ang humanity na galing sa kaban ng taong bayan? Marami na pala kayong pera. Presidente ka na eh. At ikaw, ang huling tao, will be executed, the authorities that to release the, what we call this, wealth for humanity, when you become the president of this republic. And you did it now. Automatically, you did it too. Through by melding request in the form of nation address to help to expedite and to execute the last will testament of Ferdinand Marcos. Is that is true? Yes. Ito po ay nasa mga edad lamang po namin, yung mga 70s boys, o 70s, 80s, o 90. Kasi 2025 na ngayon. Kung pinanganak kayo na 1995, siguro ngayon nasa 29 na kayo. Ayan, medyo masasagap nyo po ito sa amin. At hindi nyo po alam ano ang beginning. At kami po ito ay nagsasalita sa inyo in prior, depende po sa edad ninyo. Pero kung kayo po ay katulad na namin, ng mga senior citizen na, mga subject for candidate na po sa senior citizen, siguro 1980 to 90 and hanggang 95 kasi 98. Nasaan na? Kaya po baliw na baliw ang mga loyalista na hanggang ngayon umaasa na sila ay tatanggap nito ng last will testament na wealth for humanity na pagkakasabi ni Emelding. Ay ang resulta, 7 kaso. Sa Sandigan Bayan. All of the case is granted, involved for usang alaw naman, corruption. At meron pang isang hindi ninyo po alam. Base po kay Ana Malindugoy, nung kami po ay naka-subscribe at nakasunod. Hanggang ngayon po nakasunod kami. Kay Ana Malindugoy. Yan po ay isa sa ating mga newscaster. At geopolitics. Together po kay Dr. David Ulalo, international newscaster and geopolitics. There is stated clearly to expedite as per the documentations is indicated that Ferdinand Marcos and his administration received and accept the aid came from formerly President Biden and his administration sa insight terms po ng mutual aid, no? This money is subject for AFP and PNP modernization for some program be indeed needed for the improvement of security tied for the Philippines and America. Alam niyo ba kung magkano ang amount? Is $926 billion. 59 by 100 is 5,000, no? 5,900. Multiply mo by 1,000, meron siyang 1,059. 59,000 sa 1,000, 59,000. I-multiply mo yung 59,000 sa 100,000, tapos sa milyon, pagkatapos sa bilyon. Pag bilyon na, i-multiply mo naman yung sa bilyon sa 926 billion. Alam niyo ba kung gaano kalimpak-limpatatik na money meron ang administration? Bang! Bulaga tayong biglang nag-scattered ang EDCA. Biglang nandito na, isang 36 oras na tulog lang, tsak! Puta, nandyan na yung mga missile. Confronted pa sa mga EDCA site all over the Philippines. Yan po yung aming binabanata ni Kuya Kiko na hindi kami naiintindihan. Kami daw ay nagpupus ng
Kami daw ay nagpupus ng Third World War, kami daw nagpupus ng mga civil war, itong mga pro-America, pro-Canada, puro na kami pro. Kami ay anti-America. Is that true? Masama na ba ang magsabi ng totoo, anti-America ka na? Kami daw ay anti-Canada, Australia, France, anti-China. Lahat na kung ano na ibinintang sa amin. Kasi bakit? Sila ang anti. Hindi sila makapag-antay. Di ba? Sabay banat agad. Yeah. Who is the main brain of this? The Charlie India Oscar. No, the Alpha. Okay. Ganun pa man. Ano ba yan? Ito po ay pagbibigay lamang namin ng inyong kaalaman. Kung hindi po kayo babangon at tatayo sa paninindigan nyo bilang mga loyalista, imposible naman na ang mga leader nyo, municipal, provincial, barangay leader, nakatanggap na ng Wealth for Humanity. Kayo na lang regular member ang wala pa. Samantalang klaro ang pagkakasabi ni Melding, the beneficiary of this will testament by the former President Ferdinand Marcos Sr. is the people of our republic, the people of the Philippines, to enlighten with this wealth for humanity. Pero nasaan na? So, ang ibig sabihin, nakasama ng wealth for humanity ang 926 billion US dollar. Hindi po natin alam kung gaano kalaki ang wealth for humanity. Utang ina talaga. Pagkatapos, kasama po dito ang 926 billion dollars na hindi po in-announce publicly by the Department of National Defense or National Security, to be announced in the public by the President. Sila-sila lang. Solo-solo. Republic. We are Republic of the Philippines. Bayan. Hindi po tayo solo-solo Republic. Okay? And then, nakasama pa dyan ang 129 billion na pinagbentahan ng Philippine Gold Reserve amounting of 25.5 ton. Solo-solo Republic again. Okay, one of the solo-solo Republic beneficiary is, alin? Maharlika Pan, Floodway Control Pan, Ghost Project Pan. Ano pa? Dinamay pa ang PhilHealth Fund. Together with 62.5 billion sa GSIS at SS na hindi po ipinabatid sa mga miyembro. Na samantalang ang mga miyembro ang nagbabayad nito bilang allotment at monthly na pagbabayad. Pero winalang hiya nila. So ang dami. Kung ako sa inyo, sama-sama tayong pumunta sa Korte Suprema. Lahat po ng miyembro ng GSIS at saka SSS, mag-file po tayo ng kaso sa kanila. Karapatan po natin bilang member, bilang mga nagbabayad. Plus yung PhilHealth. O sa lahat po ng bangko na mayroong PDIC, 117 billion, kunanamit 10 ang kinuha naman ng National Treasury. Pero walang pera ang National Treasury. Dahil ang bumubuhay lamang po sa atin ngayon, hello po sa mga OFW, ay ang OFW. Ang remittance ng OFW. Kung gumanti ang taong bayan na hindi magbayad ng buwis, kung gumanti ang taong bayan na wala na magpadala ng remittance, di ba nag-suspend ng remittance for how many weeks? Thank you po. Sir Renato, thank you po. Marami po salamat. Thank you po. Kung mag-stop na sila ngayon, December,
Wondering lang po, tanong lang po, kung ang mga kapatid natin sa labas bilang mga OFW na siyang bumubuhay po ngayon, kaya po nakakahinga pa ang ating ekonomiya ng bansa, ay tumigil na rin pong magparamdam. Dahil nasasakal na din po sila at ang kanilang pamilya. Sa palagay mo, Mr. Administration, makakahinga pa ba tayo? Kung tuluyan ng hindi na magbayad ang puwis, ang taong bayan at ang mga ika nga natin, nagmamay-ari ng kumpanya. Dahil total, kasama ka naman, you are the puppet of the oligarch. Sa palagay mo, total, nagkapera ka naman sa mga oligarch. Gusto niya pa ngang, your endorsement is very clear that Ramon Ang will be the OIC. Ano palagay mo sa amin? Security agency? Temporaryong tagapangalaga ng ano? Anong temporaryong tagapangalaga? Ano palagay mo sa amin? Bakanting lote? Ano ba utak mo, Mr. Administration? Hanggang doon na lang ba ang iyong utak? Tapos, pumunta ka ng Davao. Sa Bukana River. Pusang alaw na yan. Kaya pala, ang tigas ng leeg mo limingon sa kaliwa kasi naandoon ang inaugural plate na nakalagay, effectivity ng inaugural plate, the project will be started on 2018. At walang pera si Mr. Duterte, it all subject and free by the Chinese. At doon nabuo ang akusasyon na ang Pilipinas, diyan sa tulay na yan, ang Pilipinas ay handang ipagkaloob ni Duterte. The chess masters always move appropriately with the supporting form, supporting element, supporting officer. This game of Mr. Rodrigo Roa Duterte as a chess. Thank you very much po. Mama Ace, thank you po. When chess is concerned, there is a lot of strategy to go, to plan, to take, and to move. Even his throne will be endangered. It will be execute the raw plan. Kaya nga may dula tayong per di gana. Ang akala mo just pa yung pala na-move na kayo, na-blind move na kayo, pusang alaw niya yan, perdiga na pala ang dula. Ang maubos, si daog. Laban sa utak. And I believe. Tinan niya, Duterte is still winning. Ang pagmamahal ng taong bayan ay siyang sumusuporta sa mga Duterte. Bakit mahal na mahal ng Pilipino si Duterte? Dahil po sa programa niyan. Well, alam namin na crimes for humanity ng mga puser, drug dealer, at mga addict, crimes for humanity. Ganun na ba yon? Kung ikaw ang presidente ng iyong bansa at alam mo na pati na ang pamilya mo, correction, pati na ang pamilya nila ay nagda-drugs na. Sasabihin mo ba na for the public information, pinalaki po namin ang aming anak na maayos at mabuti, ha? Ang kaso, meron. Imported drugs. Alam nyo, ano lang yan yun? We bend the law, but not to violate. Ayan. Na, alam nyo, bayan, nagsasama-sama po ngayon yung configuration nila dito sa topic natin. At ang sabi naman ni Jumbik, ipakukulong at pahuhuli natin ang sumigaw ng
Marcos resign. Pero ang sisigaw ng Sara resign, hindi. Tangina niya. Kung alam niyo kung ako umiinom hanggang ngayon, nagiinom pa ako ng alak, kanina pa ako tulog katatawa. Bigla namang ang putang ina yan, base sa report ng PCO, nawawala yung 50 million na pambayad. Sa mga trons! Kawawa, Bornek. Kawawang Resty 823. Baka naman na-advance ang bayad kay Resty 823. Kasi siya po ang banat ngayon. Yung mga flip at saka yung mga AI na ano niya. Tuwan-tuwa daw ang taong bayan sa pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr. Are you insane? Are you still in this world? Dilat ba mata mo? Tulog ka. Okay ba? Anong nangyari sa ASEA? Anong nangyari? Pumapalakpak ka pa. Ikaw na pala ang tinutukoy doon sa El Filibusterismo. Tangin ang buhay ito. Wake up, Philippines! Malakpak pa siya. To my dearest friend, Bongbong Marcos. Anak ko, tahay siya. Ngiti-ngiti niya, ang gantay nga. Thank you, Renato, Sir Renato. Inipon-ipon ko po ito eh. Inipon-ipon ko talaga po nga. Wake up, Philippines! Utang ilang yung buhay, ano? Hindi mo na alam, ikaw na pala pinapatamaan dahil hindi mo alam kung ano nilalaman ng ibig sabihin ng El Filibusterismo. Yun ang masaklap, pangiti-ngiti ka pa. Mauna. Tapos mag-loan ka ng how many billion? Nireject ka ngayon ng Taiwan. Stop releasing money. Reject it. Tapos ang maliligayang kunanamad. Ay, nako. Alam niyo ako, sa sarili ko na lang, no? Binanatan pa tayo nito ni Brownie. Anong sabi ni Brownie? Kailangan ng Pilipino ay matutong lumabang nag-iisa. Pero bandang uli, kaya po nating lumaban ng 20 hanggang 30 days hanggat hindi dumarating ang Allied. Akala ko ba lalaban tayo na nag-iisa? Kung sa mana, aasa ka pala sa Allied. Kung hindi dumating ang Allied, tulad na nangyari ngayon sa Ukraine, alam mo ba, 72 hours na binobomba ang Ukraine. Ang mga tao sa Ukraine hindi na makaihi, hindi na makadumi kasi walang idudumi. Hindi makakain kasi alintana ang bala galing sa Russia. Unsa naman mo? Dabi kung hindi dumating, Mr. Brownie, sayang ang kondo. Kasi andiyan ka lang sa GHQ, magmo-monitor ka o naka-score ba yung mga Pilipino? Patay na po, hurot na po yung army pinadala nyo. Yung Marines, yung Navy, wala na rin Marines. Hurot na rin po Marines. Di, papadala ang kapgo. Pastilan manulay. Padala ang kapgo. Pero yung pulis, nakaka-cover ang pulis. Taga ako pulis. Ang pulis mapapalaban. Alak ka! Yung mga komando dyan, ang mga sindikato dyan, yung mga general protector dyan, at saka mga ninja. Putang ina, tayo nang ilalaban. Paano na to? Back out! Awul! Putang ina, iwan natin serbisyo. Patay. Dugangin natin ang mga sindikato. Patay. Humana diyan. Mauna diyan. Utangin ng Philippines! Gising! Banatan tayo, impeachment. Wow! Tinan mo,
Si BP Sara, ano pa yan November, October, September pa yan. September pa yung sinasabi ni BP Sara na yung impeachment na yan, ngayon lang, muling bubuhayin yan before the day will 2026 budget will be approved para malihis ang tingin, ang attention ng taong bayan. So, malihis means, ano yan, crucial word na ginagamit yan ng mga sindikato, malihis. O ng mga traidor, malihis. Ibig sabihin, lilinlangin talaga tayo. Thank you po. Thank you po. Marami po salamat. Tatawa-tawa tayo pero tayong unang-unang apektado. Tangin ang buhay to. Only in the Philippines. Vendalo. Vendalo-lo. Ayun naman yan. Sa totoo lang, kahit po magsisisigaw, ang lahat ng magsisisigaw, wala pong pagkagawa. Dahil po ang dalawang gobyerno o ang gobyerno natin ay natutukuran ng dalawang pundasyon. One of this pundasyon will be fallen. This government is slowly collapsing. Alin sa dalawa? Aso. Kasi ano lang naman yan eh. Yung isa si Brownie at ang 17. Brownie plus 17. And then yung isa, PNP. Pero control pa rin yung PNP niyan. Nino? Ni Marbil. Si Marbil po ang tunay na lagi pong nag-monitor. Ito sino? Si Kondo. Ito dalawa po yan. Si Torre. Saka si Marbil. Waiting closely. Saan ka makakakita ng i-retired ka? Tanggalin ka sa serbisyo at because of the special functions and authority given to you, we will wear your uniform and act. Iwan lang natin, siguro sa batas ng Mercados Bill, pwede yan. Pero sa batas sa saligang batas, wala po yan. Kasi bakit? Bendalo. Di po ba? So, ganun man po, no? Hoping that kahit po papaano ay sang-ayon pa si Tulpo. Sang-ayon si Tulpo na maibalik ang usapin ng impeachment. Tinuldo ka na nga yan, Spursana Bagano. Tinuldo ka na nga yan ng COA. Reportedly na there is no malicious na paggasta ang Vice Presidente. Kahit po yung bagong release ngayon na budget, malinis. Malinis. Kayo ang dapat na i-impeach kasi yung mga pera ninyo untitled, unproved sa inyong mga programa. Kayo ang dapat i-mandatory to expedite your expenses para po mapalabas natin kung kayo nga ay pasado nga sa proseso ng COA. Is there one of you, any of you, submit the report from the COA and it's improved and granted na wala kayong mga misdisbursement? Wala. Wala po. Wala. Opo. Kaya po, gaya po na sinabi ko, dapat maging matalino ang mga loyalista. Dapat marunong po kayong bumakat ano na nangyari, ano nang setup, ano na ang totoo, ano ba tong man of wealth of humanity, ano na to, mga ganito, ano na to. Mapagtanong po kayo kasi ang pagtatanong po,
ay palatandaan po na kayo po ay nakababatid at nakauunawa, kaya po kayo nagtatanong. Pero pag hindi po kayo nagtanong, without any of your question or query, there is something upon you. May nangyayari po sa inyo. May may nawawala po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy at alam ko po na sana hindi po ako naka-istorbo sa inyong mga trabaho at paghahanap buhay. Muli po, binabati ko po ang lahat sa inyo na nawa sana ay nasa maganda kayong katayuan at patuloy po nawa kayo ay pagpalain ng Amang Yahuwah. No? Ang mga kapatid natin, mga Muslim, nawa ay palagi kayong naandyan sa ngalan po ng ating Amang si Allah. No? Ang katahimikan, pag-ibig at pag-unawa nawa ay sumapuso ng bawat isa sa atin sa ngalan ni Allah. Patuloy po tayo sa ating pong programa. No? At ngayon, base na rin sa mga sumusunod na taking action, ay ito po malupit. Nung nakarang araw, last recent day, tataasan ng sahod. Tataasan ng best pay ang mga military kasi nararamdaman nyo po base sa internal security o internal intelligence ng Armed Forces of the Philippines. They're losing the time. He losing the table. Uulitin ko po uli. Even the kingdom will fall when corruption invade the mind and soul. Sa National Anti-Crime and Corrupt Groups Incorporated, as your Vice President for Admin, ang Kuya Ed, no? Saluting you again. Kasi we working to serve our country without receiving paying at any. Para pong mga guardians na tumutupad po ng tungkulin, ngunit wala po itong tinatanggap na 15 and 30. Handa pong magbuwis ng buhay sa pangangailangan sa pagtupad ng tungkulin kontra crimes at corruption na hindi po nangihingi o tumatanggap ng sahod kanino. Tanging serbisyo at kapasidad at kakayanan. Gusto po lang nilang maipakita na naandyan po sila. Bilang mga miyembro nito at bilang ABP, BTA nito ay kami po ay nag-i-invite dito po sa akin live ngayon. Kung meron pong nais na mag-join sa NACG or sa National Anti-Crime and Corrupt Group, no? Malay nyo, bumalik ang Presidential Anti-Crime Commission at one of the elements nito to expedite and to inform the execute the law is the NACG. Hoping po tayo po ay magpapasalamat sa Amang Maylika. Ganun pa man po ay nagpapasalamat din po ako. Ilan ba tayo? Okay. Nag-99 na lang. 92. Di bali po, kahit po tayo konti, basta po totoo. At nakakaunawa at nakakaintindi sa programa, sa ating po live. At sa mga gifter po, ito lang pong masasabi ko. Maraming salamat po. And you are welcome po to join the NACG. At alam ko po na magpapasko na naman. Marami na naman tayong programa. Ang Kuya Ed po ay bilang dato guro ng Higa-Unon tribe, no? Tribo Higa-Unon ng Mindanao. Opo.
ng Bukidnon. Kung alam niyo po, hindi magtatagumpay ang isang misyon kung wala pong tulong, no? Kahit lamang po mga maliit na tulong or step in para po sa programa namin sa handog sa Paskong Handog para sa kabataan ng tribo. Marami po salamat, Blue. Okay. Thank you po, Blue Sign. Thank you po. Sana po ay makatulong po kayo sa amin po maliit na programa. Mahirap naman po kung kailan may activity na saka tayo manawagan. Opo. At yun nga po. Baka meron pong gustong tumulong, no? Tumulong na para po sa programa. Yung blessing niyo po, kahit pa paano, kahit yung halaga po ng pang isang kahang sigarilyo, ibigay niyo na po sa programa namin. Yung pang isang lapad, ibigay niyo na po sa programa namin. Makabili po tayo ng stepin at saka mga ukay-ukay na pambata. Kaya nga po, pamaskong handog para sa kabataan sa tribo. Opo. Hayaan niyo po. Opo. At humingi lang po kami, kumakatok lamang po kami sa inyong kamalayan, sa inyong pong pagnanais na makatulong kahit pa paano. Opo, ito po ay programa namin si Kuya Ed po ay isa po sa nagpipresenta ng 7 Tribals of Bukidnon. Under po ko ng Higao noon bilang dato guro. Nakakatok lamang po ko to all of the organization, paamot-amot, kasi yung maliit na amot ay napakalaki na pong saya sa bata, lalo na ako smuggle or step-in ang pamasko. Hindi po sila mga maarte. Ano pa nga yan, yung step-in, itinatabi sa unan. Opo, at lambing lang po kung anyone po, kung sino po ang may gusto na tabangan po ang Kuya Ed. Meron naman po tayo message box. Pwede po kayo mag-iwan ng message sa akin. Tapos sagutin ko po kayo regarding po doon sa number na po pwede nyo pong pagdaupan o pagpadalan. Kahit na po. Minsan pag nandun kayo ng Pasko sa bukid, sa tribo, tapos ganun po kasaya, tapos kung titignan nyo, wala naman dapat pagkasayahan, parang ano lang naman. Manikang barato lang naman. Manikang tag 50 o tag 30. Pero ang makatatanggap dahil Pasko, dahil alam nila, Thanksgiving yun, napakasaya. Kung pwede nga lang pong bumalik sa bata, puta, on that time, babalik ako. Dahil ako, tagaan mo lang ko turumpo, suspas nila, happy na ako. Turumpo, Opo, oo. At yun po ang setup natin, i-touch nyo lang po ako. I-tag nyo lang po ako dyan sa comment ninyo, yung naandito ngayon. Opo. Meron naman po ako sa TikTok. Ano nyo lang po ako. Kahit pa paano. Opo. Binibigay ko po sa inyo yung experiences na maging masaya. Minsan walang problema, maging masaya tayo. Dahil sa mundo ng mga kabataang nakikita natin, mawawalan tayo ng problema. Dangan nga lang, hindi natin sila pwedeng dalhin kung nasaan ang katayuan natin. Sapat na lang tayong gumawa ng kaparaanan para makagawa tayo ng programa at makatulong sa kanila. Sa maliit na bagay po, kahit step-in lang, opo, masaya na po yan. Kaya nga po, kayo na po ang magdidesisyon. Kung tutulong po kayo kay Kuya Ed, kay Dato Guro, maraming salamat po. Pero kung hindi po, maraming salamat din. Ang sa akin po ay nasabi ko lang kasi sayang naman po ang Paskong darating. Kahit kami pong mag-asawa ni Bae Maluluyon,
Pag umakyat po kami sa bukid, dala po namin 2 kabang bigas, tsaka yung mga ukay-ukay, plus stepin, ballpen, lapis, notebook, kompleto na yung baga. Kasi sa totoo lang po, sa feeling sa tribo ay masaya. Ang akala natin nakalamang na tayo, yung pala agabyado pa tayo. Bakit? Nasa kanila ang saya, nasa atin ang lungkot. Kaya tayo tumutulong, huwag nilang madama ang ating lungkot. Opo. Kaya po, kung inyo pong mamarapatin, no, tabangi ang programa namin, tulungan niyo po kami na kahit po papaano. Sabi nga, smuggle. Smuggle po dito sa Bisaya, stepping. Opo, meron pong, i-ano nyo po ako sa number. I-touch nyo po ako sa number. Total friend naman po tayo sa TikTok. I-ano nyo lang po ako kasi mahirap pong sabihin dito. Mahirap pong sabihin ko dito. Tapos alam niya, gamitin pa yan ng, alam niya na, yung mga tawag nito, mga trolls at ibang grupo. Kaya kung gusto nyo pong tumulong, ako po, friend mo sa FB, Kuya Ed, Meg. Oo. Meg po, okay. Tabangin naman ko, Meg. Tabang lang daw. Tabang, yung gusto lang. Hindi naman po araw-araw po yung hihingi ng saklolo. Okay, kay Meg, okay, mag-message po ako sa iyo, Kuya Ed, like to help po. Salamat po. Tingnan niyo po ba yan? Si Meg, isa po sa follower natin, he ba o she decided to help the program para po sa Handog Pasko sa Kabataan ng Tribo. Jem, okay, Jem, real name. Okay. Thank you po, Ma'am Jem. Thank you po, Ma'am Jem. Okay po. Girl po ako. Ay, girl. Sige po. Marami po salamat, girl. Pasensya na po. Mas maganda po yung nakangiti po tayo. Pero when you meet that smallest things to become the biggest happiness for these children, see to it. Mag-CRY ka. Kasi siyempre, pag tinignan mo yung mga bata, tapos maalala mo yung mga anak, parang barya lang, masayang-masaya na itong mga taga-bukid. Samantalang yung ko, pag binigyan ko nito, magalit pa sa akin. Mama, I don't like it. I want automatic. I want cellphone. Atay sila. Bigyan mo ng tagsi 50 o 30 mga dulaan. Why! Pusang alaw bayan! Bakit nyo kami ninanakawan? Kung yan ay inipon ninyo, ninakaw ninyo, ito, totohanan lang po tayo. Kung inano po, Ma'am Jem, opo, mamaya po, at the end of this, ano po ako sa inyo, sa ano po natin, sa message, mahirap kasi mahirap na, gamitin pa sa atin yung, opo. Ang sa akin lamang po, kung ang mga ninakaw na yan, 926 billion as formally given and received by the AIDS, supported and reported by Ana Malindugoy and Dr. David Ulalo, our international geopolitics, stated that tumanggap ang ating Pangulo o ang ating bansa, the 129 billion reserve price gold, and the other from down to lip. Kung ang mga pera na yan ay trilyon, i-develop natin ng ating likas na yaman na meron tayong oil, meron tayong uranium, meron tayong gold, pilak, silver, and ore. We have our what we call this food basket of the Philippines. Kung dinevelop natin yan ng mahusay, na maayos, hindi katulad ng ginagawa ng iyong asawa na sinisindikato kahit ang sibuyas, kamatis, bawang.
wala na kayong alam. At nabubuo sa amin ang programa ninyo after the days go on, year by year. Ang gusto nyo lang ay iwanan ang Pilipinas nang hindi na makagagalaw pa. Iwanan nyo ang taong bayan ng nakatunganga at nakanganga dahil ang Pilipinas ay pwede nang bawiin sa laki ng pagkakautang nito ng ibang bansa. At ang mga Pilipino ay magbabayad ng alin? Ng residential dito sa bansa kung saan ipinaglaban ng ating mga magulang ng patayan. Hindi ninyo naiisip kasi pwede kayong tumakas. Pero sa darating na administrasyon, Arthur Lin, makakatakas kayo. Masama man ito, pero I think this will be done and this will be happen. There will be a task group katulad ng Israel, katulad ng Afghan, katulad ng Iran, katulad ng ibang bansa. They have their elite group na siyang magte-take over sa mga manhunt na meron. Pangit pong pakinggan, pero wala na po eh. Nakakasawa na ang inyong mga ginagawa. Nakakasawa na po ang inyong sarswelang ginagawa. Tandaan nyo, nakabaybay lang ang inyong kapangyarihan sa dalawang foundation. The PNP Foundation and the Military Foundation. When one of these will fall in accordance to the voice and the power of the authority of our Constitution, you will be falling too. Pakatandaan ninyo. Tandaan ninyo. Tandaan. Even the kingdom will fall when corruption invade your mind and soul. As per Thomas Jefferson. Uulitin ko sa iyo, Mr. Administration, and every one of these crooks and vulture, sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng nakababati, even the king's kingdom will fall when corruption invade the mind and the soul. Tandaan niyo po iyan. Maraming salamat po sa lahat po ng nakasubaybay. Kahit po ang bilang natin ay maliit lang. Masaya na po ang Kuya Ed sa inyo pong mga gifts, sa inyo pong likes, sa inyo pong heart, sa inyo pong share. Maraming salamat. At sa nagnanais pong tumulong at dumamay sa programa, Ma'am Miles, thank you po ma'am. Thank you po. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Sa lahat po ng gustong dumamay sa maliit na programa ng Kuya Ed o ni Dato Guro, no? Ang pamaskong handog para sa kabataan ng tribo. Tribo Higaunon po ang akin pong tinutukoy to benefit this one. Kaya nga ulitin ko po sa inyo, bibili nyo na lang isang kahang sigarilyo, bigay nyo na sa akin. Palit natin ng smuggle or estetin. Ibibili nyo na lang po ng fighter. Total, hindi naman kayo bibili ng fighter eh. Hindi naman kayo bibili. Yung mga taga-Manila hindi po bibili niyan. Siyempre, Red Horse. Yung nasa bukid. Bigay nyo na lang po sa akin. Makakatulong po kayo. Makakadamay po kayo sa programa. Opo. Para po ang Pasko, kahit po nakapasok po tayo sa napakalaking pagsubok, napakalaking programa, problema sa katiwalian at korupsyon. Meron pong Pasko, kahit tsinelas na bago. Maraming salamat po. Thank you po very much. Ang inyo pong Kuya Ed TV ay labis pong nagpapasalamat.
doon po sa nagnanais na tumulong. Ano nyo lang po ako sa ano nyo, sa tawag nito. Kilala nyo naman ang Kuya Ed. Meron naman tayo message counter doon. I-ano nyo lang po ako. Opo. At, ayoko pong i-publish dito. Baka alam nyo na. Technically, gamitin sa atin. Again, wala naman tayong ngangad kundi ang makadamay pamasko lamang. Di po ba? So muli po, sa mga gifter ko, maraming salamat po sa mga nag-invite na ako ay maging guest. Maraming salamat po. Shout out African Boys. Shout out invite Marisa Abe. Thank you po. Invite to Timmy to join. Thank you po. Marami pong salamat. Marami pong salamat kay CNF Pearl para po sa kanyang pagmamonitor sa live. Thank you po sa mga nag-join. Thank you po. Maraming salamat po. Everyone, ang Kuya Ed TV po sa pamunuan po ng NACG o ng National Anti-Crime and Corruption Group, no? Incorporated, headed by founder RSP Tamaraw and your truly the Vice President for Administration po ng national national group. We're hoping that one day we sit together at magkakaroon po tayo ng mga assembly national from Zamboanga, pwede po tayo sa Tawi-Tawi, pwede po tayo doon sa Tawi-Tawi, no? Dulo na nabili na. Malay nyo, there is a group with our brothers. Alam nyo, kahit mga Muslim po yan, they are against when Quran being stated and implemented, corruption and crimes is violating. Very dangerous po ang parusa niyan sa Quran. Beheaded. Opo, ganun lang po ang sinasabi nating Quran, pero pag pinatupad po yan. Thank you very much po, Super Sale. Super Sale, thank you po for another. Opo, thank you po. At binabalik po ni Kuya Ed ang pasalamat po sa inyo. Lahat po kayo invited. Ano nyo lang pa ako, i-message down nyo lang po ako para at least makapasok po kayo doon sa mga informative, sa messenger. Invite ko po kayo. Barato lang naman po ang membership niyan to despite po ang condition. So muli po, nagpapasalamat po ang inyong lingkod, ang inyong pong Dato Guro, ang inyong pong Kuya Ed, at ang inyong pong Vice President for Administration sa NACG. Ang Kuya Ed po, maraming salamat po. Magtunghay po ulit tayo bukas for another episode po. At sa inyong pong tulong at sa gusto tumulong, pambili lang po ng smuggle. ng Stephen lang po. Okay po. Maraming salamat po ang Kuya Ed. Saludo po para sa inyo. Thank you very much.